bintana yan ay sa harap ng simbahan na yan ay nagpresenta ng nativitan ni Jesus daw. Yan. Kasi yung ano dyan, andyan yung si Mama Mary dyan. Tapos yan makikita nyo yan dyan si Mama Mary. Tapos doon sa kabila na yan si Papa Joseph. At yung sa gitna, makita nyo dyan mamaya si Jesus. May tatlong ano dyan, may tatlong pintuan. Ang tatlong pintuan ay nag-represent ng Esperanza, Carita, e Fede. Ano nga na yan sa Tagalog? Tapos ang simbahan na yan, ang gumawa yan, ang nag-start yan ay si Gaudi. Tapos yung inuna niya sa harap, hindi niya inuna yung hindi muna siya gumawa doon sa likod. Kasi ang harap daw ginawa niya para makita daw ng mga tao. For example, kung mawala siya, makita ng mga tao na maganda ang simbahan. Mayroong mag-interest na ituloy kasi makita nila na maganda ang simbahan. Tapos yung gumawa niyan ay kahit nawala na si Gaudi, kasi si Gaudi namatay siya ng teka yun, nakita niyo yung ano, ang ano niya, pintuan na may mga roses, may mga pula. Yun daw yung pangatlong pintuan na yung may pula na yun kasi ang represent daw ng ano yan, ng mga Chinese, yung fede, yung sa kasal, sincerity ng kasal, kaya yun ano yun dyan. Yun ang ano niya. Tapos yung ulitin ko, si Gaudi ay namatay 84 years old, 74 years old. Sinagasaan siya ng tram. Kaya ang nagpatuloy niyan ay iba na naman ang nagpatuloy niyan. Pero ang idea ay kay Gaudi pa rin. Sinunod nila yung ano na yun. Kasi nagandahan nga sila ng idea ni Gaudi. Kaya sinunod nila yung ano, kung ano yung idea ni Gaudi, talagang ano nila, sinunod nila. Tapos dyan sa ano na yan, pagpasok dyan, lahat ng mga animals dyan, kahit dyan sa labas, mayroong mga animals dyan, mayroong mga ano dyan, mayroong mga dragon, mayroong mga ano, may leon, mayroon dyan sa ano na yan. Pag makapunta ka doon sa Sagrada Familia, hindi ko naman lahat yan ipakita sa inyo ang mga ano, pero full of animals yan. Tapos doon sa loob, pagpasok niyan, mamaya ipakita ko sa inyo. Pagpasok niyan, yan muna, tingnan niyo muna ang mga picture diyan. Ayun si ano, yung Sagrada Familia, yung picture ni Jesus, si Maria at saka ni Papa Joseph. Tapos yung ano na yan, yung mayroon kasi yan siya tatlong ano ba yan, nakita niyo yung sa apat na tore doon sa taas, nakalimot ko ano ko nga, ipakita ko, hindi ko pa man napakita sa inyo. Nakita niyo yung haligi na yan, yan, maganda siya, ganyan lang natural yung kulay niya, kala mo ganyan lang natural ang kulay niya. Parang ano, parang medyo red. Pero pag nilapitan mo yan siya, mamaya ilapit ko, yan. Tingnan nyo, parang may mga brilyante. Yan, di ba? Kita nyo, parang may mga brilyante. Pero sa layo, makita nyo, parang natural lang na haligi. Natural lang ang pagkaano nyo. Tapos yung wag nyo nalang tingnan yan sa taas kasi i-explain ko talaga yan pag ano na, pag andyan na tayo, papasok na tayo sa loob. Ngayon, papasok pa lang tayo. Nakita ko na ano, hindi ko nakita pang ano ang porta. Kasi pagpasok dyan sa porta, full of animals din. Pagpasok sa porta. Nakakatawa nga eh. Mayroon akong ano dyan, mayroon akong na pinokus dyan. Pero ibang klaseng animals. Nakadrawing dyan. Hindi pwede yan, nakita nyo, parang mga bulaklak. At sa loob ng simbahan na yan, napakaganda sa ano, ang Sagrada Familia ay napakaganda sa labas. Kaya akala nyo, expected nyo, pagdating nyo sa loob ay maganda rin. Marami ka rin makita magaganda na gamit dyan. Pero pagpasok nyo sa loob,
empty. Walang kalaman-laman diyan sa loob na yan. Makikita mo yung mga glass na yan. Mga ganyan-ganyan lang. Tapos may ilang upuan lang diyan sa harap na kung gusto mo magdasal, kung gusto mo ano ka diyan sa loob, mag-meditate or ano, mayroon lang upuan diyan. Pero wala kang makikita tulad sa mga ibang simbahan na may mga santos, tulad sa St. Peter, maraming santos, lahat ng mga santos ay may mga statue, lahat ng mga santos may mga statue diyan sa loob. Pero diyan sa Sagrada Familia, wala kang may makita diyan, kundi nag-iisang si Jesus lang nga nakapako at saka ibang anyo. Bakit hindi napakita dyan? Titignan ko na isundan ko lang yan. Bakit napakita yung ano dyan? Sa labas pa kasi yan eh. Sa labas. Kaya sa sunod, i-cut out ko dito kayo masyadong mahaba. Mayroon kasi kaming tourist guide. Ini-explain sa amin. Kaya kung pagpasok nyo sa Sagrada Familia o makapunta man kayo sa Barcelona, makapasok kayo sa Sagrada Familia, hindi nyo ma-appreciate pag walang may mag-explain sa inyo kasi ganyan lang makita nyo na maganda. Pero lahat pala dyan sa loob ay may mga meaning dyan. Yan, papasok na ata sa porta. Pakita. Yan ang porta na yan. Ang green na yan. Tingnan nyo. Mayroon akong i-focus dyan. Full of animals yan. Yan. Full of animals yan. Tingnan nyo. Yan, nakalayong dahon. Ano yan ng Chinese ang gumawa yan. Chinese ang naggumawa ng tatlong porta na yan. Yan o. Tingnan. Kita nyo. Mga animals yan. Yan yung mga na yan. Full of animals yan. Yung na yan. Kasi ang tema kasi ang tema ng simbahan na yun, parang basta ipakita ko sa inyo sa sunod. Sa ngayon, iyan muna ang mapakita ko sa inyo. Sabi ko na walang laman ang simbahan na yun. Walang laman. Wala kayong makita ng mga santo, lahat ng mga santo na